Yo guys, Galawan Game here. So, Rune Knight PvP guide tayo ngayon. So, may pinost na ako about dito sa Rune Knight. So, makikita nyo sa channel ko. Yung Unli Berserk na Rune Knight, pati yung Rune Knight Sword Build Guide. So, ayun, more on PvE naman yun. Pero dito, ngayon, pag-uusapan natin yung PvP ng Rune Knight. So, umpisahan na agad natin. Umpisahan natin dito sa stats. So, ayan yung stats na ginawa ko. So, beat 80. Pero ang plano ko talaga dito is 85 ko to. Pero naglagay muna ako sa strength para may kahit papaano may damage tayo. So, hindi ako sumagad dito sa beat na to. Hanggang 85 lang yan or ganyan. Tapos, nagmax tayo ng AG para makuha natin yung 500 attack speed. Kasi pag binabaan natin to, ayun, hindi natin maabot yung 500 attack speed. So, nangyayari sa akin kasi, 'di ba naka-shield tayo? So, hindi ko makuha yung 500 attack speed pag naka-shield tayo. Dahil din sa sa core natin mamaya makikita nyo. Tapos, ayan lang yung pata ko A3 pero pag nag-buffs tayo mamaya makikita natin kung ilan. Tapos yung PvP word ko, ayan. Tapos mababa pa yung PvP word recovery ko. Plano ko pataasin din to. So, mamaya makikita natin kung saan natin pwede kunin tong PvP word. Tapos may P-damage lang 109 pero umaabot to ng 118 or 19. So dito kasi naka-grave set pa ako dito guys ha. Mamaya makikita nyo rin yung item din natin. So isa-isahin lang natin muna dito. So may melee damage ako na 44.5. Tapos yan yung PvP damage reduct natin na 36. Tapos yung PvP damage bonus natin na 25. So ayan lang yun natin. Tapos P damage reduction, ayan 151. So ayan lang yung stats natin. So, pag nag-buffs tayo, try natin. Ayan. So, may P damage ako na 120. Tapos, yung ignore PDIP natin 20%. So, hindi na ako naglalagay gaano ng ignore PDIP pagdating sa mga costume. Nag-focus na lang ako sa mga, kumuha lang ako ng mga melee P damage. Ayan. Yan yung mga kinukuha ko. So, umaasa na lang ako dito. Meron akong backware na na plus 10% na ignore PD pero chances pa yun mamaya makita natin sa item natin. So ayun lang muna yung ginawa natin dito sa natin sa PvP build natin na stats. Pero pag naka ako PvE umaabot to ng 14k to 15 ata, mga ganun. Basta 14k siya ang pagkakaalam ko. Tapos sa skill natin, ganito yung ginawa ko. Sa settings na agad tayo. So dito, alam nyo naman na to dito sa na to. Sa skill tree na to. So, dito na agad tayo sa settings. So, dito sa settings ko, yung auto ko, ayun yung nilagay ko. So, nilagay ko na agad to kasi para pag na crowd control tayo, pinapop niya na agad. So, pag nakalagay sa auto, hindi naman yan, gagana yan eh. Kunyari, ayan, mag-buffs ako. So, tanggalin lang natin to. Basta na crowd control tayo, hindi siya gumagana yung, yung rune na yun. Gagana lang siya pag, pag na crowd control tayo. So, nilagay ko na yan dyan. Tapos, sa settings ko na manual, ayan. Yung mga madadali pindutin, nilagay ko na dyan yung mga kailangan ko. Itong shield, ito yung isa to sa pinaka-importante. Tapos, itong sabotage ng item. Ayan. Itong purple rune. So, maganda siya. Tapos, ayan, berserk. Ayan, ganyan lang mga dragon breath. Tapos, ito, ginawa ko, hinati ko lang talaga yung, na ito, yung damage na ito. Para pantay lang siya. Ito kasi, minax ko kasi ang bilis ng cooldown na ito, guys. Ayan, tapos dito, ayan yung mga buffs natin. So, nilagay ko to sa second kasi matagal siya. 1 minuto tong mag cooldown. Ayun no. Ayun, 60 seconds yung cooldown niya. Tapos 15 seconds mo lang siya magagamit. Tapos yung tension na relax ko nasa kabila. Tapos nandito yung auto attack ko. Kumbaga yung auto attack din natin nandito naman eh. So, dito na lang din ako umaasa. Hindi ko na rin to pinipindot. So, ayan, pag mag-ano lang ako, magpipindot lang ako kung ano yung attack ko. Mag-auto lang ako. Yun, okay na yun. Tapos, syempre yung Magnum Break natin, huwag natin kakalimutan kasi nakakadagdag to sa damage ng Dragon Breath. So, sinasama ko siya sa buffs. Kasi ano ba yung Magnum Break? Asa na ba yun? Ano ba to? So, asa na yung Magnum Break natin? Pindutin na lang natin siya. So, hindi nakikita. So, puntahan natin yung Magnum Break natin.
So, may 20% siya na damage sa fire. So, nakakadagdag to sa damage natin dito sa fire breath natin. Kahit yung normal attack natin, ayan. So, may extra damage siya dito sa fire breath. Kaya sinasama ko siya sa buffs. Ayan, nagaganyan lang ako. Tapos, ito. Ayan, ganyan na yung buffs ko. So, kada walang kalaban, pinipindot ko lang na pinipindot to. So, mabilis na kasi mawala to guys. 25 seconds lang siya. Ayan, no. So, ayan, 20 seconds lang pala siya. So, ayun na yung skill natin. So, dito na tayo guys sa item. So, sa item ko, kung napanood nyo yung mga videos ko, yung mga previous videos ko sa Rune Knight, ayun, ganun pa rin yung item natin. Ang nagkaiba lang dito is tumaas yung mga ups. So, dito, ito yung sinasabi ko sa inyo guys, yung ignore PDEP. So, dito na lang ako umaasa ng 10% ignore PDEP. So, pero chances pa to. So, ayan, kailangan pa natin siya umatak para para mapagana yung ignore PDEP na yan. Tapos, melee P damage, tapos may P damage reduction, tapos dito, ganun din. So, ayun lang yung natin dito. So, dito sa headgear natin, may card lang tayo, yung Diberucci, pati yung Geart card. Isa rin to sa importante dito sa headgear natin pagdating sa PvP. Tapos, sa armor natin, naka-goib set tayo. Tapos, may Chronotus card, anti-basag siya. So, dito, Hydra, tsaka Skeleton Warrior. So, di na ako naglagay dito ng golem. So, minsan, ginagamit ko tong golem pagka alam ko may mga maraming mechanic na kalaban, lalo na sa dimensional. Minsan, dalawa yung, mechanic. Pati yung Rune Knight, nang babasag na rin siya. Kaya, minsan, ginagamit ko to. Pero, ginagawa ko naman minsan, eto, naglalagay ako ng dalawang potion dito. Ano ba yung dalawang potion na yan? Ayan. Repair all broken equipment siya. Pero may cooldown siya. Ito, matagal, 180. So, gagamit lang kayo ng isa-isa kada nababasagan kayo. Makikita nyo naman guys pag nabasagan kayo. Lalabas yun dito. Parang notification na sasabihin na nabasagan ka. So, yun lang siya. So, dito, ang mga card natin dito sa mga accessories, Bongun, Injustice. Tapos dito, Illusion All Baron, pati card Bongun. So, ito, minsan pinapalitan ko ng Osiris card. So, meron ako nun. So, wala siya dito. Nasa, nasa collection. So, ginagawa ko kasi pag PBE, nilalagay ko sa collection yung mga card. So, ayan. Tapos, dito, meron tayong, Raidrick pati Orc Baby. So, ayun. So, dito pala guys, pagka nakakuha ko ng Aether card, Bongon card pa rin yung kukunin ko dun. Kasi importante sa atin yun. Tapos, ito yung core na sinasabi ko sa inyo kanina. Yung charge attack. So, ayan, may reduce siya na, na attack speed. Pero, kailangan ko pa siya paganahin itong momentum management para maabot natin yung 500 attack speed. Pero, pag full buffs naman tayo ng FS kasama awakening, siguro abot naman siguro ng mga 480, mga ganun. Tapos, yun. Pero, pag nag-dragon form naman tayo, automatic na agad, 500 attack speed na siya. Tapos ito, isa pa rin to sa importante dito na na core, itong Dauntless Order. So ayan, pero pangit nga lang yung Avenging Lightning na kasama. So pinakamagandang kasama niyan, Holy Shield, ito, pati yung Core Overload o kaya itong Omni Chip. So ayan yung mga maganda kasama nun. Pero sa ngayon, yun lang ang meron tayo. So gamitin na agad natin yan. So, dito, naglagay lang akong Divine Empowerment. So, pag nagtaas ako ng weight, ang ginagamit ko dyan yung Divine Empowerment ko na na yellow core. Ayan. So, next natin guys yung Nexus Engine. So, dito sa Nexus Engine, ang importante dito yung mga ganito, yung melee P damage, PvP damage bonus. So, ayan yung mga kinuha ko dito. So, ito, naiwan pa to. So, pag dalawang stats, siguro kukunin ko na. Tapos, i-reset ko na lang siya hanggang makakuha ko ng mga ganon. Yung mga ganito, melee P damage, tsaka PvP damage bonus. So, ngayon, pinapa-level ko na rin to. Para pagdating ng nakakuha ko ng isa pang ganito na may stat, ita-transfer ko na lang yung apps neto. So, ganun yung ginagawa ko dito. Parang ganito. Ito. So, medyo pangit pa nga to. Maganda dito yung P damage reduction o kaya yung magic damage reduction. Basta ganyan,
meron na kayong skill tapos sa may 2 stat or 3 stat, pwede na yun. So, ang tingin ko dito para tong sigil eh. Kasi kung mataas, yung kagaya nito mga ganito, pip slot, yung mga 5 slot na to, so di natin agad-agad mapapataas yun. So, saan ba natin nakukuha yan? Dun lang naman siya sa red box. So, 400 yun sa Nexus Shop. So, ayan, kaya iniwan ko na yung mga, ano, yung mga 5-5 na yan kasi ang hirap pataasin nito. So, nag-stay lang ako dito sa mga ganyan. So, ito, nakaabang na to para dito. So, ito medyo pangit pa kasi wala pa tong, ano, wala pa tong skill. Pero pag nakakuha ko ng may skill tapos may stat, so ilalagay ko na yun dito or papalitan ko na to. So, ayun, ganun yung ginawa ko dito. So, ito yung pinaka-importante dito sa green, yung max PvP ward, pati yung, ano, PvP ward recovery. So, itong level 1, pina-level ko na siya kasi sakto lang naman siya dito sa, ano, sa tira. So, ayan, pinapataas ko na rin to. So, okay na ako dito. So, ayan na lang yung mga papataasin natin. So, hindi na ako naghahangad dito sa mga ganto-ganto. So, papataasin ko na lang yung mga, ayan, kung ano yung mga nakaset dito. Kasi hindi naman din tayo ganun gumagastos dito sa ano, sa laro na 'to. So ayan, PvP damage reduction, tapos may skill, and PDEP, tapos may skill. Ayan yung mga kukunin natin dito. So walang naiwan diyan, lahat 'yan may skill. So yun, ganun tayo sa Nexus engine natin. So next natin yung Nebula Path. So dito sa Nebula Path, ang ginawa ko dito, ang kinuha ko mga reduction. So ayun yung ginawa ko dito. Tapos itong mga 'to, yung mga against sa ano, armor natin, hindi ko na gaano kinuha kasi karamihan naman ng mga player ngayon is puro ano, puro rune knight. Kaya ginawa ko, tinaasan ko na lang yung mga elemental reduction. Ayan, tapos yung mga patak, pinataas ko yung mga P damage na nakukuha. Ganun yung ginawa ko dito. So, ito maganda rin sana ito. Sana yun? Ito, maganda rin sana kaso may cooldown 20 seconds. Tapos, ang kailangan pa niya, HP, SP potion. So, sayang yung slot. Ginawa ko, hinati ko na lang siya dito. So, kailangan natin kasi ito ng dalawa para mapataas to. Mapalabas natin siya. So, yung mga dito, yung mga plan natin kunin dito, pataasin tong PDEP, tapos pataasin tong MDEP. Tapos yung mga element reduction, kagaya nito, ayan, naka-max na yan. Tapos, eto, max PvP ward, ayun yung pinaka-importante dito. Tsaka itong recovery. Tapos, kukunin ko rin to, itong reduction. Itong reduction. So, hindi ko na kailangan dito, na itong attack. Kailangan ko na lang reduction kasi ang lalakas din ng warlock pagdating sa, ano, sa rune knight. So, isa yun sa mga kumakatay sa mga rune knight. Lalo na pag mga war, pag nabagsakan kayo ng mga comet nun. So, ayun. So, dito sa pang-apat na bar, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ito nga. So, dito, ayan yung mga plan kukunin. Ito. Tapos, itong Taurus. Tapos, itong Leo. Ayan yung mga plan kukunin pagdating dito. Puro reduction talaga. Kasi puro rune lang naman talaga yung ano, mga tao ngayon, tsaka mechanic, mga ganun. So, ayan. Ayun lang yung mga kalaban natin. So, ayun lang tayo sa Nebula Path. So, dito sa Rune Sword, alam nyo naman na to guys. Hindi naman tayo nag-i-spear. Wala naman tayo ibang pagpipilian dito. Ayan, Rune Sword lang. So, yun. So, dito tayo sa pet natin. So, pagdating dito sa pet, yung deployment ko ganyan. So, alam naman natin yung 1-1, yung shield, malaking bigay. Tapos, yung buffs na itong Genesis, ayan, importante. So, ito yung ginagamit nating main itong dalawa. So, itong extra, ito lifesteal to, tapos ito, dagdag ng P damage, 'di ba? So, ayan. Tapos, ang kagandahan dito, may patak-matak siya na 2.2. So, ang ginagawa ko pag PvP, ganyan yung build ko. Pero pag PvE ako, pinapalitan ko na tong si 1-1. Pinapalitan ko ng isa pang tier 10 kasi nga mataas yung patak-matak na bigay nito. So, kung ikukumpara natin dito, 0.3 lang siya. Tapos, eto. Tingnan nyo, tier 10 siya, 2.2. So, wala naman tayong mga class S na, ano, mga high level, yung mga tier 10, gano'n. Kaya, umaasa na lang tayo dito sa mga ganito. So, ayan. Pero pag PvP tayo, ayan yung kailangan natin si 1-1 kasi grabe yung shield niyan. So, ayun.
Next natin guys yung feathers. So dito sa feathers, ganyan yung ginawa ko. So 4 na orange. Pero pwede rin naman kayong mag-switch dito. So parehas lang naman siya. May PvP damage bonus din naman siya. Tapos ayan, PvP damage bonus. Ayan, parehas lang naman. Ang ano lang dito, ang ipapalit nyo dito, pag kung gusto nyo tanggalin to, ang ipalit nyo dito yung truth tier. Kasi parehas lang naman siyang 80 yung kada isa pag binili nyo siya sa Feather Shop. So, ayan. Pero sayang kasi yung Ignore PDP nito mataas. Tapos ang ipapalit nyo ganito, P damage. Kung sakali lang naman na gusto nyo palitan to Ayan. Ito ang ipapalit nyo. So, ganyan lang yung feathers natin na ginawa. Kaya yun yung kinuha ko kasi Ignore PDP siya. So, ayan. Ayan na yung feathers natin. So, dito, ayan. Sa kada ganto natin, sa shield, sa depth, natin, feathers natin, ang nilalagay natin is yung, truth tier. Pero medyo masakit to i-upgrade kasi, mahal siya. 80 kada isa. Tapos, ang laki nung hinihingi. Tapos, ang sakit pa sa Eden. Yan. Pero, ang ganda kasi nito kasi P damage, M damage siya. Tapos, sabay may patak siya. So, ito, mga plano ko pataasin pa. So, sa ngayon, yan lang muna yung meron tayo. So, ganyan-ganyan lang ginagawa ko. Pinapa-level ko lang siya. Kaya pag may nakita kayong libre na ganito, umaasa lang kasi tayo sa event dito. So, pag nakakita ako sa event ng mga ganito, libre ganito, kinukuha ko na agad siya. Di na ako nagdadalawang isip, binibili ko na agad siya. Sa mga betting shop, sa mga event, ayan. So, yun lang yung feathers natin, guys. So, dito, sa mount naman natin, guys, importante rin to. So, pa-level up natin to kasi yung evolve niyan, ganyan. So, tumataas yung mga patak, P damage natin. So, dito tayo kumukuha ng P damage tsaka patak natin. So, malaking tulong din tong mga mount natin kaya pa-level natin to, guys. So, ayun lang naman yung kinukuha natin dito, yung patak tsaka Furious. Siguro pag napa-level na natin yan na 900 na natin paresan siguro, P damage reduction or max HP. So, ayun yung mga kukunin natin dyan. Tapos, sa medal naman, so, ganun pa rin, yung medal, ito pa rin, P damage, max HP, patak, ganun din. Tapos dito, max HP, tapos yung mga P damage bonus, ayun yung mga, importante din dito. Tapos yung PVP, ayan, tsaka ito. Pero mga plano ko na dito pataasin yung mga, yung mga P damage reduction, M damage reduction, ayan. Ayan yung mga P damage. Ayan yung mga plano ko na kunin sa susunod. So meron ako na itong level 25 kasi dati nga akong wizard. Wizard talaga yung ginawa ko tong character, wizard talaga. So nag-switch lang ako sa sa Rune Knight. So yun, may konting clip tayo ng guild league namin. So thank you so much guys sa panonood at huwag kalimutan mag-subscribe at like sa video natin. Check nyo yung channel ko, may guide dyan ng Rune Knight pati nung Lord Knight pa ako. So ayan, sana magustuhan nyo yung video natin. Yun guys, thank you.